Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay One Piece PH, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Umuungol. Array. Hindi mabilang na nakabibinging Etengal, sunod-sunod. Sa 4 na taluktok ng bundok, 10,000 hayop, tulad ng baha, ang dumating. Lumilipad sa langit, tumatakbo sa lupa, nagkukumahog, parang libu-libong tropa sa pangkalahatan. Nagulat ang lahat ng mga tao sa eksena. Ang iba sa kanila ay nahiya at napaluhod pa sa lugar. At halos kasabay nito, sa gitna ng mga hayop, ang Jade na nakaharap sa puting tigre ay umungal at nanguna sa pag-atake sa karamihan, na sinundan ng Black Magic Leopard at ang batik-batik na lobo ng dugo. Nagkaroon ng hiyawan sa karamihan. Ngunit ang higit pa, libu-libong kakaibang hayop ang nagmumula sa likuran. Isang dampi ng digmaan ay instant. Sa isang sandali, nagsimula ang mga hiyawan sa lupa, at hindi mabilang na mga kakaibang hayop ang sumugod sa karamihan. Maging ang Colossus, na walang kapangyarihan sa pag-atake, ay galit din na ginamit ang kanyang katawan sa pagrampa sa karamihan. Libu-libong nihilist na disipulo, na parang nasa baha, ay inanod ng 7 espiritu at 8 ang nakakalat. Ito, headpick long face embarrassed, habang naguguluhan na pigilan ang pag-atake ng kakaibang halimaw, habang nakatingin sa distansya ay maalikabok pa rin, patungo din sa bahaging ito ng kakaibang hayop. Anong problema? Bakit biglang lumabas ang lahat ng kakaibang hayop sa kagubatan ng Sefeng? Dumating na ang mga halimaw. Sila ba? Baliw ba sila? Medyo natarante rin si Seri Wuyan sa oras na ito. Bagaman maraming mga hayop sa kagubatan ng 4 na taluktok, sila ay nasa kagubatan ng mga hayop sa loob ng 100 taon. Bakit lahat ng kakaibang hayop ay sumugod na parang baliw ng biglaan? Maging ang maamong higanteng elepante sa kakaibang hayop ay yumuyurak sa karamihan sa oras na ito. Anong meron? Mayroon din ang hayop na si Woolly, ang mahabang buhok na Jade Rabbit. Ang ganitong uri ng ornamental na alagang hayop ay dumarating din upang sumali sa kasiyahan. Umuungol. Biglang-bigla, sa oras na ito, mayroong 4 na tunog ng dragon, at 4 na higanteng dragon ang lumipad ng mabangis sa karamihan. Pagkatapos, ang 4 na dragon ay tumalsik, at hindi mabilang na nihilist na mga disipulo ang napatay at nasugatan. Tumahimik ang lahat, lumaban ka. Sa dagandong ni Wuyan, nagpatatag ang mga disipulo. Pagkatapos ay ipinatawag nila ang kanilang sariling kakaibang mga hayop upang protektahan ang kanilang sarili. Ngunit ito ang simula ng isang bangungot. Hindi, Kuya Marshall kapatid, ang aking berdeng apoy na mata na leon ay tumakbo palayo. Siya ay tumakas. Ang nakatatandang Shofeng sa oras na ito ay galit na sumigaw. Ang aking Xuanwo Heavy Tortoise ay hindi nakikinig sa akin. 2 matanda apurahang paraan ng boses. Lahat tayo, namumutla ang matatanda. Biglang bumukas ang mga estudyante ni Wuyan, anong problema? Sila ba? Laban ba sila sa langit? Panipi. Sa eksena, halos lahat ng kakaibang hayop, pagkatapos na palayain, ay hindi lamang lumitaw upang protektahan ang pag-uugali ng Panginoon, ngunit bigla ding ibinaling ang ulo ng baril,
kasama ang kakaibang hayop sa kagubatan ng mga hayop, baliw na lumaban sa kanilang Panginoon. Ginagawa nitong mas magulo ang dati ng magulong sitwasyon. Ang hindi mabilang na kakaibang mga hayop at nihilistic na mga alagad ay patuloy na nahulog sa scuffle. Ang mga nihilistic na disipulo ay natakot, ngunit ang mga kakaibang hayop na iyon ay hindi pinatay. Nagkatinginan ang ilang matatanda, ngunit saglit na wala silang katinuan. Sa sandaling ito, biglang kumislap ang isang lilang liwanag, at pagkatapos ay sumabog ang mga paa ng mga hayop, at isang figure ang mabilis na nahulog sa harap ng mga matatanda mula sa 4 na tuktok. Nakita ko na si Kuya Marshall Brother Leader. Bilangin ang boses ng matanda. Napatingin si Sanyong sa nalilitong mga mata at nakasimangot. Nanghuhuli lang siya ng mamumulot ng bulaklak. Bakit siya gumawa ng ganoong kalaking ingay? Nanginginig ang buong nihilist. Kuya Marshall kuya, nandito tayo para hulihin ang mamumulot ng bulaklak, pero hindi ko alam kung bakit. Lahat ng kakaibang halimaw sa Beast Forest ay biglang sumugod at naglunsad ng nakakalokong pag-atake sa atin. Iniulat ni Huyan. Hindi nagsalita si Sanyong. Tumingin siya kay Aaron sa ere. Bigla namang nagdikit ang mahahabang kilay niya. Sino ba yan? Panipi. Magsumbong sa punong guro. Aaron, sino ang mamumulot ng bulaklak sa pagkakataong ito? Aaron. Bahagyang kumunat ang noo ni Master Sanyong. Bago niya ginampanan ang papel na Chin Frost, naawa siya sa kanya, ngunit hindi niya alam kung paano upang magtagpo. At noong nakikipaglaban siya, gumamit siya ng masamang mahika, kaya pinaghihinalaan ko na dapat siyang maging isang lalaki sa isang mahiwagang paraan at sadyang nagkukubli sa aking kawalan. Kulam. 3 forever 1 leng. Tumanggaw si Huyan, bagamat hindi ko alam kung aling paaralan, ngunit ang kanyang mga channel ay baligtad. Sa unang tingin, ito'y mahika. Napabuntong hininga si Sanyong, tumanggaw ng mariin, at ang kanyang mga meridian ay nag-retrograde. Totoong ang mga bagay ay sumasalungat sa langit at hindi nahihiya sa tamang paraan. Ilang masasamang espiritu at demonyo lamang ang gagamit ng mga espadang ito upang pumunta sa gilid ng rurok. Bago siya dumating dito, naisip niya na ang Aaron ay iba sa mga ordinaryong tao, kaya gusto niyang linangin siya ni Elder Sefeng na siya ay isang potensyal na alagad ng nihilismo at isang aliw sa kaawa-awang kapatid na martial na si Ching Feng. Ngunit hindi kailanman naisip na ang Aaron ay dapat na ganoong tao. Kung ikaw ay isang demonyo, hindi mo ito mapapanatili. Nakababatang Marshall Brother, utusan ang lahat ng mga disipulo na iset up ang array at iset up ang ipinagbabawal na sistema. Bilang mata ng array, sinusuportahan ko ang malaking array. Nagtutulungan kaming mahuli ang mga hayop, sabi ni Master Sanyong. Tumanggaw si Huyan. Sa oras na ito, mabilis at malakas na uminom, lahat ng mga disipulo, pumila, itakda ang pagbabawal. Sa hitsura ng punong guro at pagsigaw ni Huyan, ang mga disipulo sa wakas ay nakaramdam ng katiwasayan. Nagsimula silang labanan ang pag-atake ng mga kakaibang hayop habang bumubuo ng isang hanay ayon sa utos ni Huyan. Di nagtagal, ang pagbabawal ay binuksan, at 10,000 mga hayop ay nasa problema, tulad ng kagubatan ng mga hayop. Sa oras na ito, Aaron, biglang 5 dragon ang sabay-sabay na kumakanta. Lahat ng mga hayop ay biglang kumukulo, hindi mabilang na kakaibang mga hayop ang biglang sumugod sa ipinagbabawal na hangganan. Kahit na ang mga ipinagbabawal na hayop ay nagdudulot ng malaking pinsala, sila ay patuloy pa rin sa isa't isa at ginagamit ang kanilang mga katawan upang hampasin ng baliw. Sa gitna ng langit, sa pangunguna ng Silver Dragon, ang 5 dragon ay gumagala sa langit saglit. Sa mahabang dagandong, sumisid sila pababa sa lakas ng kulog. Kung saan sila dumaan, ang mga tao ay nahuhulog na parang kawayan, nananaghoy kung saan-saan at walang tigil na hiyawan. Kapag nagkakagulo ang array, ang pagbabawal ay maaapektuhan din kaagad. Kasama ang 10,000 hayop sa loob nito, ang buong pagbabawal at malubhang bitek ay lilito. Tito Jia Yuan, matatalo na tayo. Ano ang dapat nating gawin? Oo, nagkagulo ang Porma Sayon, at mukhang baliw ang mga kakaibang hayop na ito. Nagsimulang sumigaw sa gulat ang ilang mga alagad na hindi makadala. Sumimangot ang ilang matatanda at dumanas ng mga problema sa loob at labas. Halata na ang mga alagad ng nihilismo ay naging magulo. Kuya Marshall kuya, kukuha ako ng ilang nakababatang Marshall Brothers para kontrolin ang mga dragon na iyon, tanong ni Huyan.
Hindi na kailangan. Biglang uminom si Sanyong. Hindi naintindihan ni Wuyan na ang 3 immortal at ang 5 dragon na pagsalakay ang pangunahing sanhi ng kaguluhan. Kung hindi maalis ang mga ito, ilang oras na lang ay nasira ang pagbabawal. Hulihin mo ang hari bago mo mahuli ang magnanakaw. Sa oras na ito, tinitigan ni Sanyong si Aaron. Lalong naguluhan si Wuyan. Aaron. Kuya Marshall brother, gusto mo bang harapin natin si Aaron? Ano ang kinalaman nito sa kanya? Ayoko alam mo kung bakit, ngunit tingnan mong mabuti ang mga lumilipad na elepante sa malungkot na lungsod. Biglang-bigla, sa likod ng Aaron, gumagapang at lumuhad ang lumilipad na elepante ni Ye Gotcheng sa hangin, nakayuko ang ulo sa harap ng Aaron, ganap na sumusuko. Isang grupo ng mga tao ang biglang hindi maisip, ito ang espiritu ng alagang hayop ni Ye Gotcheng, bakit nasa harap ng Aaron Kowtow? Elder Marshall brother, ang ibig mo bang sabihin ay si Aaron, ang alipin, ang gumawa ng lahat ng kakaibang hayop sa Beast Forest? Paano ito posible? Panipi. Oo. Elder Marshall brother, anong mga kwalifikasyon mayroon ang Aaron para kontrolin ang lahat ng hayop? Paano magagawa ba ito ng Aaron kung hindi mo? Kaya, ako at ang ilan sa aking mga Marshall brothers. Tama, ang Aaron ay orihinal na isang demonyo. Hindi nakakagulat na siya ay isang demonyo. Kung siya ay isang demonyo, siya ay dapat na gumamit ng ilang lihim na paraan upang makontrol ang lahat ng uri ng mga hayop. Kung ito ang kaso, Aaron ay kailangang alisin ito. Kung hindi, ang kanyang pag-iral ay magiging banta sa ating nihilismo. Oo, kahit anong mangyari ngayon, ang Aaron ay hindi dapat payagang lumabas dito, kung hindi, ang mga kakaibang hayop sa kagubatan ng mga hayop ay magiging bambang oras ng buong nihilismo. Si a few younger Marshall brothers Sanyong heavy nodded, na Aaron to you a few, don't kill this son, will be my nihilistic disaster. Si Wuyan kasama ang 6 na matatanda pagkatapos ng isang seremonya, nagkatinginan, direktang itinaas ang espada sa Aaron. Mabilis na gumawa ng defensive posture si Aaron, na parang nakaharap sa kalaban. Ang 7 matatanda ng sekta ng nihilismo ay hindi may kukumpara kay Ye Gotcheng. Sa huling pagsusuri, bagaman ang sekta ng nihilismo ay hindi isang malaking sekta, isa rin ito sa mga sinaunang sekta. Wala sa kanila na maaaring maging elder ng Fang sect ang namumukod-tangi. Kahit tingnan natin ang buong mundo, hindi sila top expert, pero dapat nasa middle level lang sila. Biglang umamin si Aaron na bagamat mayroon siyang bagong gintong katawan, mahirap talunin sila. Sa diksyonaryo ng Aaron, ang pagtitiis ay karaniwang ginagamit, ngunit ang salitang, aminin ang pagkatalo, ay hindi kailanman lumalabas. Ang kanyang buhay, upang manatili ay ang mag-iwan ng isang ivory, bago ito, kahit na ito ay ang hari ng langit, ay hindi rin gusto ang kanyang Aaron buhay. Halika na, galit na sumigaw si Aaron, at ang buong tao ay itim. Sa ilalim ng itim, lilito ang gininto ang liwanag ng Aaron. Umuungol. Nakaramdam ng galit ni Aaron sumigaw si Linlong at pinangunahan ang 4 na dragon para tulungan si Aaron, ngunit hinarang sila ni Lu Yunfeng at Ye Gotcheng. Aaron, kontrabida ka, hindi mo ba banibitawan ang kamay mo para arestuhin? Pagkaupaw ni Wuyan, pinalakpakan niya ang Aaron sa malamig na boses. Nagawa niya ang lahat ng maayos, at alam niya kung gaano siya nagkasala sa Aaron. Ngunit alang-alang sa kanyang paboritong disipulo at sa kanyang pagkamuhi sa Aaron, naisip niyang tama na magsakripisyo ng isang alipin. Ngunit ang hindi niya akalain ay ang pagkakamali niya ay nagdulot ng malaking benepisyo sa kanya. Pagkatapos ng Handblade Aaron, ang kanyang prestihiyo ay magiging mas malakas sa nihilism. Hindi dapat mahuli. Ikaw lang. Ngumisi si Aaron at direktang naglunsad ng pag-atake. Biglang nanlamig ang mukha ni Wuyan. Hindi sumuko ang kontrabida na ito sa harap niya. Naglakas loob pa siyang magkusa sa pag-atake. Siya ay naghahanap ng kamatayan. Papatayin kita. Uminom si Wu Yanbing at dinala ito sa kanyang kamay para salubungin si Aaron. Bilang isang elder ng nihilistic ring court, napakalakas ng enerhiya ni Wu Yan. Bagamat hindi siya isang santo-level strongman, nagsasanay siya ng tiyang ang boxing, na siyang pinakadominanteng boxing. Sa maraming pagkakataon, maihahambing pa niya sa unang antas na ethereal strongman.
Naramdaman ang malakas at walang kapantay na hininga ng elder ng ring house, sumimangot si Aaron, at hinimok ang buong kakayahan ng Tianyin sa pinakamalakas na antas. Hindi siya naglakas loob na maliitin. Boom! Ang dalawang kapangyarihan ay nagbanggaan, ang apoy ay nasa lahat ng dako. Nagulat ang Aaron sa mga aftershocks at umatras ng mahigit 10 metro. Sa sandaling matamis ang kanyang lalamunan, isang bibig ng dugo ang sumambulat. Na may ngiti sa kanyang mukha, tumingin si Huyan kay Aaron na may paghamak, naglakas loob kang salakayin ako kahit na hindi mo sukatin ang iyong sarili. Anong uri ka ng basura? Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, lubos niyang naunawaan si Aaron's lakas. Bagamat medyo masakit ang kanyang kamao, kitang-kita na sa mga mata ni Huyan, ang Aaron ay isa lamang langgam na nakakagat ng tao. Gaano kasakit ang makakagat ng mga langgam? Ngunit ang pagdurog sa kanya hanggang sa kamatayan ay kasing dali. Iniluwa ni Aaron ang dugo sa kanyang bibig at nagbigay ng malamig na ngiti, ito ba ang lakas ng iyong nihilistic na elder ng sekta? Tila walang sino man sa nihilismo. Pinigilan ni Huyan Cheng ang kanyang galit at sinabi sa malamig na boses, naghihingalo pa ako dito. Joke, dying. Ang mga matatanda sa mga tuntunin ng nihilismo ay nagyayabang noon, hindi ba? Talunin mo ako pabalik ng ilang metro lang. Para akong invincible. Tumawa si Aaron. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, hindi na nakatiis si Huyan, well, patay na basura, dahil gusto mong makita ang hari ng impyerno ng mas maaga, ipapasakay na kita. Tinitigan ni Huyan si Huyan. Aaron ng malamig, at biglang hinihimok ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan. Papatayin niya ang basurang ito. Sa paglipas ng panahon, iniihip ni Huyan ang pinakamalakas na suntok sa Aaron. Boom! Isa pang putok. Biglang tumaas ng husto ang mga pupil ni Huyan, at pagkatapos ay naramdaman niya ang kanyang dibdib na hindi makapaniwala, at ang dugo ay umagos mula sa kanyang bibig. Yun lang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po